Live na live po tayo mula dito sa SDO Isabela. Makasta nga uma at naimbag nga aldaw at dadako na tayo sa second to the last nating tatalakayin ngayong hapon na to. Ito yung tinatawag nating quarter 4, week 7 na pinamagatang research conclusions and recommendations. At bago tayo magsimula, kailangan ko munang batiin ang ating program head na nasa likod ng ating screen, Sir Ronald Cabicon mula SDO Leyte, ang ating SDS dito sa ating division, Dr. Madeline Macaling, gayon din ang ASDS na si Dr. Dante Marcelo, gayon din kay Ma'am Edna Buwan, ang ating mga chief, ang ating mga LD coordinator, PSDS at ang ating regional director dito sa Region 2, walang iba kundi si Sir Benjamin Paragas. Ako ang inyong abang lingkod mula SDO Isabela, Sir JJ Ramos o Tutor JJ, at ang aking kasama sa nag-aatikabong balitaktakan, kausayan at karunungan ngayong hapon na to, walang iba kundi si Sir Ronald Cabicon. At para sa ating panghuli nating tatalakayin, ito yung pinakamahirap sa lahat, ang mag-goodbye. Pero ito yung ating most essential learning competencies ngayong hapon na to. Ayun, kay Ma'am Jessica Boromio, salamat po sa call time natin at naka-recover na po tayo sa laban ng brownout. Okay, those conclusion from research findings at ang pangalawa, formulates recommendation. Kaya naman po sa mga ABM, TechVoc, ICT, Sports, at GAS, lahat po ng track ay manood na po kayo kay Alan Mark mula Camarines Norte at Sur. Gayon din ang ating mga estudyante ni Sir Ronald, nandito na rin sila. At para sa ating Research is Cool at Research is Life, ito yung ating mga nagsipagwagi noong nakaraan nating talakayan. Walang iba kundi ang Isabela National High School mula SDO Ilagan City, ang Minuhang Standalone mula Leyte, at Itiage National High School mula sa Isabela, at syempre, ang Rizal Comprehensive National High School. Kaya naman, tapikin ang ating balikat at sabihin kayang-kaya naming magsulat ng conclusions and recommendation para sa ating masiksik na kaalaman. Ayun. Alam nyo ba na ang nag-invento ng computer ay si Charles Babbage? Ayun. So nagkaroon muna siya ng maraming trial and error gaya ng sinulat ninyo sa inyong chapter 4. Nagkaroon ng draft, revision, at ngayon, dadako na tayo sa conclusion gamit ang inyong mga computer. Kaya naman, sa mga may gamit ng laptop at gayon din sa kanilang mga cellphone, ay pakiqin na po dito, i-mention at itag na ang inyong mga classmate dahil sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung pinakamahirap na goodbye sa aming lahat na tutor. Dahil next week ay awarding nyo na para sa ating week 8. Okay. Para sa ating research and conclusions and recommendation, meron tayong sasagutan para sa pahina ika-4 ng inyong module, sa inyong pivot module sa Calabarzon. Ito yung respond to the topic-related questions and leave a remark with your answer in the chat tool. Ang makakuha ng tamang sagot para sa 5 katanungan ay may naghihintay na prize. Yan, di ba, Tutor Ronald? So meron tayong 100 pesos load kung sino yung makakuha ng tamang sagot para sa ating panghuling tatalakayin ngayong week 7. Okay? Ang unang katanungan, ayan, handang-handa na sila para sa ating Learning Task 1. At kung nasagutan nyo na ito sa inyong mga modules, huwag nyong tignan ang inyong mga answer key at evaluate natin kung may natutuhan kayo talaga at kung alam nyo na talagang magsulat. So, ang unang katanungan, ayun, ang dami. Okay, which part of the research conclusion refers to the logical relation to the current findings and its link to the theory used in the study? Okay, the choices would be, okay, A, recommendations of the study, B, research implication, C, summary of findings, or letter D, research limitations. Ayun. Sige nga, si Ma'am Ophel of Malig Plains Colleges, thank you po sa pag-share, Ma'am. At sa lahat po ng nakapasa ng kanilang defense, Cagayan State University, Andrews Campus, at syempre, ang Isabela State University sa mga nag-defense, congratulations sa inyo para sa inyong minor revision. Ayun, from Camarines Norte, may sagot na si Allen. Ang tamang sagot ay yes. Okay. Ang tamang sagot ay letter B.
we call this as research implications because nag-uugnay tayo dito ng mga ideyang may ambag ba, wala bang ambag, o di kaya sa body of knowledge, ito yung logical at empirical data na iniugnay natin kung merong ambag o wala. Meaning to say, lahat ng prinsipyo, model, or theory na nagamit natin dito, nire-reflect natin dito sa research implication, which is nasa pagsulat siya ng conclusion. Sir, masasabi ba naming generalization or analysis yan ng conclusion? Maaari, pero wag sobrahan sa pag-i-interpret. Ang punto de vista ni Tutor JJ dito, kailangan dapat nakabalance. Kung sa practical research 2 or quantitative research ay nakatable, not only na i-copy po and pasted natin dyan sa conclusion. So we need the so-called research implication. Ayun. May nakakuha ba ng tamang sagot, Sir Ronald? Ayan. Tignan natin kung sino makakuha ng 100 pesos na load na i-care off sa atin yan ng ating mga researcher. Okay? At your service dyan. Pangalawang katanungan, which of the following parts of the research paper answer the research question of the study? O yung tinatawag nating SOP or research question. Okay? Ayun. Si Ma'am Jessica Marie Borromeo, nandito siya. Nakisagot din. Tignan nga natin kung makakuha nyo ng tamang sagot. At shout out natin, okay, SDO Quezon City, Sir Sunny Pinto. Hello po, and sa iyong principal dyan sa SDO Quezon City, Holy Spirit National High School, even Makati Science High School, nanonood din sila, and PSI 2 and PSI 3. Hello po sa inyong lahat. Okay, Tutor Ronald, may nakakuha na ba ng tamang sagot? Okay, tignan natin. Ayan. Hello, Sir Sunny, Jeff, De Leon, Ernesto. Congratulations dahil nandito na tayo sa pinaka-exciting part. Wala nang bawian nito. At dahil nga sa susunod na taon ay tignan natin kung anong next step or procedure na gagawin namin sa Itulan. Ang tamang sagot para sa ikalawang katanungan ay, okay, we call this as conclusion of the study. Okay? Bakit, Sir JJ, bakit nasabi dyan na under pa rin siya ng conclusion of the study? Remember mga anak na ang RQs or research questions natin, sinasagutan natin siya under chapter 4. Pero ang clue or gist ng inyong question dito, following parts ang katanungan. Kaya para sa pangalawang katanungan sa ating learning task 2, ang tamang sagot ay conclusion of the study. Okay, para sa ating pangatlong katanungan, ayan, i-review ko mamaya ha, at titignan ko kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Dapat perfect na 5 para meron kayong 100 pesos na load. Kung type po kayo, hati po yung load, pero mas maganda, dadagdagan pa namin ng free e-books ni Sir Sunny Pinto para sa aming newest books na mabibili sa Amazon Books at sa Google Books. Okay? So for free po siya na ibibigay ko. Okay. Para sa pangatlong katanungan, in writing the recommendation, where should the researchers base its suggestion? Is it A, conceptual framework, B, scope and delimitation, C, summary of findings, or letter D, conclusions of the study? A, B, C, or D? Ayan, si Alan Mark, C, Pamain Books. Sige, Ma'am Jessica. Okay, may kopya ka na isa sa akin, pipirmahan ko siya. Wala problema sa atin dyan, Ma'am Jessica. Ayun. At syempre, bigyan ko rin si Sir Jester pagkaliwagan. Kapag naka-purchase na kami ni Sir Sunny, dahil originated base po kasi siya sa Canada, magkopya po kami dito sa my National Library of the Philippines and of course sa Polytechnic University of the Philippines. Okay, para sa pangatlong katanungan, yehey! Okay, no limit ang here, no limit na. The answer is yes. Okay, ilalagay po siya under conclusions of the study. Why? Okay, bakit? Nire-reflect natin ito dahil nagsasuggest tayo ng mga findings, ng mga evidence-based data. Therefore, OBDIs or outcome-based education, nire-reflect natin under siya ng tinatawag nating conclusion of the study. Ayun, nakuha ni Ma'am Jessica, ni Sonny Jobel, and of course, okay, di pala, okay, of course, siya, nakuha din ni Allen. Okay, para sa pang-apat na katanungan natin, okay,
Tignan niyo yung mga module ninyo ha, at huwag matense. Kung natitense kayo, uminom ng maraming tubig kasi mainit ang panahon. Para sa pang-apat, which of the following suggestion should you use in writing your conclusion? Is it A, a clear and simple language? B, mathematical symbol? C, high jargon sentences? Or letter D, highfalutin words? A, B, C, or D? Ayun, ang dami. Okay, ayan, nagme-mention na po sila. Angelica, si Andalcero, si Jeff. Hello po, pa-mention na rin po ang inyong mga classmate from other regions and from other division. Okay, ang tamang sagot, Sir Ronald, para sa pang-apat na katanungan ay, ayan, hintayin natin ang kanilang kasagutan. Napaka-interactive naman daw, sabi ng nag-PM sa akin. Okay po, sa mga nagtapos sa UST Senior High School, congratulations sa inyo. And syempre, kailangan din nating pasalamatan ang nagpairam ng internet natin ngayon. Ayun, si Ma'am Jessica, nandito siya. Ayan, Ma'am Jessica, ipahiram na po ang ating mga brain cells at ang ating optical lobe dito sa atin. Ayan. Sa ating mga senior high na STEM Tech Book ICT, sumagot na kayo. Sayang yung 100 pesos na load and free books. Okay? Ayan. Ang tamang sagot ay yes. Katatapos kasi ng master thesis ni Ma'am Jessica. Congratulations, Ma'am Jessica, at happy graduation sa iyo. Kaya alam niya yan, kapag nagsasuggest tayo or nagsusulat tayo ng conclusion ang mga anak, huwag gumamit ng statistic numbers or mathematical symbol, i-X natin yung high jargon. Huwag gumamit na kayo lang yung nakakaintindi, hindi kayo mga scientists, okay? Huwag din gumamit ng napakataas na mga wika or yung highfalutin words. Gumamit ng naiintindihan ng inyong level na grade 11 or grade 12 o di kaya naiintindihan ng lahat. A clear and a simple language will talk and of course, analyze the reader. Okay? Next, para sa ating panglimang katanungan, nandito pa rin si Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, magpabigay ka na sa mga senior high natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Okay, ang katanungan natin para sa panghuli, tignan natin mamaya ha, i-rewind natin kung sino ang nanalo. Which of the following types of research implication is called convenient implication? Is it letter A, theoretical implication? C, conceptual implication? Letter C, practical implication. Typographical error po yun, may N po yung implication. At letter D, realistic implication. A, B, C, or D? Ayun. Tignan nga natin kung sino. Ayan, si Mark Janel, si Angelique, si Jeff, si Ann Lucero, ang bibilis po nila. Merong sumagot ng A, meron ding B, meron ding sumagot ng C and D. The correct answer para sa panghuli nating katanungan ay practical implication. May N po yun. Kasi ito yung tinatawag nating practical research 1 and practical research 2. Nagsusulat tayo ng convenient, ng maaasahan at mismong tumutugma sa mga pag-aaral natin or findings natin sa conclusions because that is practical. What the suitability, reliability, and the economic-wise idea of your paper will talk. Kasi nga, kapag ako yung reader at naisulat mo ng maayos at naiintindihan ko, practical says that your implication of the paper is valid and reliable. So, i-threat yun ng inyong research. At syempre, dadako na tayo sa next na, okay, nasasagutan natin under your module. Page 7 tayo mga anak. Ayan. Pakiubuklat na ang inyong mga module. Alam kong 2 weeks na lang or panghuling week na kayo next week, pero kailangan nyong sagutan ang ating learning task 2. Pahina 14 na yata to under your Calabarzon module or your pivot module ninyo. Okay, tignan natin. Conclusions are statements drawn from the findings which present the implications of the results and the answers, the research questions presented at the beginning of the paper. Is it true or false? Tignan nga natin kung sino makuha ng tamang sagot. Okay, meron tayong 2,000 viewers sa YouTube at meron tayong 13,000 viewers dito sa ating FB. Okay, ang tamang sagot, sir, ano daw pa rin po yung premyo? Sabi dito sa ating group chat. Ang premyo pa rin ay, sige, babaan natin ng konti. 50 pesos na load plus free ebook ng books namin ni Sir Sunny Pinto of Quezon City. Okay,
True ang sagot ni Ann Lucero. Ayan, at si Maika, pumuso siya. Okay, si Angelica, true din. Tignan nga natin kung makukuha nyo yung tamang sagot. At sa nag-invite sa atin last time sa Daniel National High School of Davao City, thank you so much at congratulations sa inyong defense. Okay, ang tamang sagot ay yes, true po siya. Sinusulat po natin siya under Chapter 5 for you to have the implications of the results and the answers generating the research question. Si RJ Baliwa Galapon. Ayan. Okay, uso po mag-PM RJ Baliwa Galapon. Okay, the implications of the results and the answer questions presented dapat ay nagsisimula in the beginning of your chapter 5. Sir, paano po yan? Kasi dun sa papel po namin na ni-required ng aming teacher, kasi private school po kami, AIMRAD-C, yung abstract, introduction, methodology, results, and discussion. Wala akong problema doon. Under na po siya ng discussion kapag ganon. Okay po? Even na gumamit ka ng table or gumamit ka ng talahanayan in Filipino, it's okay. Even Alan Mark De Jesus, ayan, from Camarines. Okay, tignan natin para sa pangalawang katanungan. Recommendations are suggestions regarding the best course of action to take as a result of your data analysis and conclusions. Is it true or false? Okay, pasagot na po ang ating katanungan para sa pangalawang bilang natin. Okay, shout out din natin ang SDO Tugigaraw, Kawayan, Santiago, Quirino Province, Vizcaya, Batanes, Cagayan, at sa lahat po ng SDOs dito sa Region 2 at saka sa region po ni Sir Ronald Cabigon, hello po at magandang hapon sa inyong lahat. Ang tamang sagot ay, ayan, may sumasagot pa lang dito sa 15,000 kay Mark Janel Ramones. Okay, siya ang nakuha ng tamang sagot para sa pangalawang bilang. True po ang tamang sagot. Bakit? Sir, sabi po ni research teacher po namin nung grade 11 po kami, dyan daw po kami kukuha ng mabubuo naming research title. Pwede, kasi dito sa recommendation, you are suggesting o di kaya yung nagsasuggest ka ng maaari pang ikaka-improve, ikakabuti ng inyong research not only on the analysis part, on the content side, but also to conclude na ito yung findings namin. Kaming mga senior high school, ito yung findings namin. Then later on, sisiw na lang ang pagsulat ng research ninyo para sa inyong undergraduate, masters, and PhD kahit saang school man kayo, kung isinapuso at isinaisip ninyo ang ating pinag-aaralan ngayong hapon na to. At para sa ating pangatlong katanungan, okay, theoretical implication is the description that supports or contradicts a theory, previous research results, or creates something completely new. Is it true or false? Ayan. Sir Ronald, sino kaya ang unang makakasagot? Ayan, si Gino. Okay, tignan nga natin kung makukuha nila ang tamang sagot dito. At sa 20,000 na viewers natin, gusto ko ding i-shout out ang ating mga kasamahan. Ayan, si Allen, true ang sagot. Mark Janel, true. Sa DRTWG, ayun, true pa rin si Allen. Tatlo na yung correct ni Allen. Okay? So kung may kukontinue mo yan, Allen, may 50 pesos load ka. And congratulations din sa team ni Allen dahil tapos na sila sa interview at nagsusulat na sila ng kanilang analysis. Congratulations at thank you anak sa time mo din kahit alas 8 ng gabi at dito ako sa Region 2 from other region ka, you still find the time to connect us sa service po namin dito sa Itulay. And wala din ako dito kung wala si Sir Ronald na nag-invite sa akin. Nagsimula kasi ako September 13. So thank you at para sa pangatlong katanungan ay yes, tamang-tama ka, Allen, Mark Janel, Sonny, Androsero, Maika, Angelica, at iba pa. Ang tamang sagot ay true. So, gumagamit na tayo ng pag-uugnay na tinatawag or hinahabi natin yung mga outskirt of data beyond the context of dimension, descriptions, and replication. Maaari nating sabihin dito na sumusuporta ba o contradict. Sir, paano po yun? Gumamit kami ng table, nagsulat kami sa conclusion na ito yung resulta. Iko-compare and contrast pa namin ho ba sa mga RRS na nasa chapter 2 natin or RRL? Yes, mga anak, very good na idea yan.
Always remember na kapag yung research mo ay may mga nauna nang nag-aral, ibig sabihin, maaari siyang mag-support ito. Kung may mga hypothesis, even null hypothesis na there is a no significant difference, maaari ka pa rin humanap mga anak ng researchers or research na nasa journals, sa books, o di naman kayo sa mga online portal catalog na tinatawag natin na sumusuporta ng mga pag-aaral mo, maaring bago sa iyo, or bago sa Leyte, bago sa Isabela, or bago sa Quezon City, pero meron na palang pag-aaral na ganun sa Thailand, sa China, at sa iba pa. So always remember that, mga anak, na kumuha kayo ng mga theoretical implications that support or contradicts para sa ganun, mas matibay at malakas ang foundation ng inyong paper. Okay? Kay Jeff De Leon, congratulations sa inyong experiment, which is Akatol, okay? That was a phytochemical use and approved na para sa ating next stage. At sana lulusot po siya sa DOST natin. Ayun. Pang-apat na katanungan, practical implication is realistic description of what the result of your study might imply. Is it true or false? Ayun. Ang Lucero Angelica, okay po, ayan. At syempre, kailangan nating i-shout out ang ating research focal person dito sa SDO Isabela, Sir Tirso Tababarias, at sa lahat po ng DRTWG, at sa lahat po ng kasama natin sa Literacy Council of the Philippines, mga researcher ng Bureau of Curriculum Development. Hello po and good afternoon. Ayan, yung mga nag-PPM, hindi ko po kayo maiisa-isa lahat. Okay, ang tamang sagot ay yes, true pa rin siya. Nakuha ba ni Mark Janel? Nakuha din ni Allen. Okay, very good, Allen, Mark Janel, Almira, Jeff De Leon, Ann Lucera, and syempre, ang ating pangmalakasan na tutor si Ma'am Jessica Borromeo. Ang tamang sagot ay true. Nagkakaroon tayo, di ba sabi ko sa inyo kanina mga anak, kasi nga si practical research 2, prerequisite siya ni statistic and probability. Therefore, kailangan nyo kapag nagsusulat kayo ng conclusion mga anak, yung tinatawag nating makatotohanang ideya. Huwag maging idealistic. Kung negative yung result ng pag-aaral mo, like for example, yung mga accurate data ng learning styles, implications ng multiple intelligence, at iba pang mga result ng inyong paper, i-reflect nyo ng maayos. Kasi yun ay nag-i-imply kung meron ba tayong ambag na sa breadth of science or sa body of science, o yung dimension ba yun ay na-improve ba sa community, na-improve ba yung pangkabuhayan mo dahil pinag-aralan mo ang paglalaba through the uses of critical discourse analysis and the implications. So always remember that mga anak, na ang implications, masasabi nating may karapat-dapat na locations on how the proximity of your data to use and write for. Okay. And of course, para sa panglima nating katanungan mga anak, research implications are conclusions that you draw from the outcome and describes how the results may be connected to a certain theory or proxies. Is it true or false? Ayan. Tignan nga natin kung makuha ni Janelle or ni... Okay, si Janelle ay grade 11 daw. Ayan. At saka si... Okay, yung from Camarines Sur or Norte, si Allen ay grade 12. Okay, happy advanced graduation, Allen. So hindi lang pang Luzon ang ating audience, pwede rin Visayas at pwede rin pang Mindanao, okay? And meron tayong mga international students na nanonood from Australia, Vietnam, and mga dati nating estudyante na nasa USA ngayon. Hello po sa mga PM ninyo, hindi ko po kayo maisa-isa. Ang dami nyo. Okay, para sa panglimang katanungan, okay, meron na rin na wrong spelling dito, pero sige, consider natin yon. Ang tamang sagot ay true. Okay, so nagsusulat tayo ng implications not only for the highfalutin word or the data that speak out in your data, but we need to transcribe, describe, and the outcomes must be connected. Okay? Meron dapat siyang kaugnayan sa theory or practice. Totoo ba kaya, psychological part ha, totoo ba kaya na yung organ donations ay malaya na ba ang pagtanggap ng mga estudyante natin sa senior high school na kumukuha ng STEM? So, ititest natin kung may mga
theory or practice na nag-aral? Or masasabi natin ba na itong pansit kabagan, masasabi ba natin mas masarap itong ingredients na to kapag dinagdagan natin din ng other flavor? Maghanap kayo ng mga review of related literatures na nagsasabing, okay, itong model na to, okay ang teoryang ito, at higit sa lahat ay ina-apply ba natin ito in the real life? Ayun. At nandito rin yung ating pangmalakasang estudyante ng Isabela State University Cabagan. Ayun. At para sa ating pagsulat ng conclusions and recommendation mga anak, ito yung mga do's and don'ts na kailangan yung tandaan. Okay? Lalong-lalo na yung nasa chapter 5. Huwag niyong kalimutan ito ha sa 13,000 na audience natin. Number 1, avoid merely summarizing. Sabi ko nga, karamihan sa na-observe ko, sa mga nagpapanel ko, ay kung ano yung resulta ni Chapter 4 na naka-table based or di kaya sinamarize lang siya, or dahil nga gumamit siya ng mga apps gaya ng Data.net, Killbot, Grammarly, or Turnitin, okay na? No. Always remember na yung mga utak natin na tao, mas matalino tayo kaysa sa mga apps. May mga features na hindi kayang i-transcribe, or yung properties ni apps like Killbot or si Turnitin ay hindi kayang i-convert or digest into data na gustong hanapin ni panel. So always remember that mga anak ha, na iwasan kapag nagsusulat tayo ng conclusion yung purely summarizing. Make your own inferences from the summary of the results. Gumawa ka ng sarili mo ding ideya. Ganun pala yun. Kaya kapag nag-google ako, googlis mo, o di kaya naghahanap ako ng mga data, ay meron din pala siya itong kaugnayan na. So remember that. And of course, wag nating kakalimutan mga anak na dito sa pagsulat ng conclusion and recommendation, una mong i-state yung conclusions ng malinaw and naiintindihan ng lahat gaya ng katanungan kanina. You emphasize the purpose of your study, then relate how your findings differ from other study. Compare and contrast, okay? Kung may ambag, okay, remain. Kapag walang ambag, remain pa rin pero husayan yung pagsulat. At, okay, para sa pangatlo, namali po ako ng edit dito sa description niya sa taas, do not judge, reiterate the discussion of your research. Huwag mong bigyan ng justification at saka yung ideya mo na ito na yon. No, magbigay ka ng mga synthesis or analysis that your arguments na prinisenta mo sa papel ay nagko-cover siya or sumasagot siya ng tinatawag nating research problem at sa kabuuan nito ay nagbibigay ka na nagmamatch sa iyong chapter 1 na objective sa conclusion mo. Because conclusion must be conclusive. Okay? At syempre, wag nating kalimutan mga anak, okay? Ayun, hindi yan statistical techniques ha. Yan ay isang tinatawag nating conclusion and recommendations. Namali lang po ako ng copy. Avoid using numerals, figures, simply repeating the result. Sa chapter 5 mga anak, wala na po tayong nilalagay doon or nire-reflect na mga tables, mga pie graph, mga bar graph, or inuulit mo lang yung nasa chapter 4, no? Maaari sa qualitative research gawin nyo yun, pero dito sa practical research to mga anak, ang focus kasi ng paper nyo is not presenting results nor findings. Inferences and implications are emphasized in the conclusions of the study. So always remember that ha. At yan, si Ray Tomines, Carl King Alcantara, okay. At ang panglima, okay, huwag ninyong kalimutan mga anak na meron tayong dalawang functions ng recommendations. Una, yung implications of your findings must identify the areas of concern that needs to be addressed. Okay, nagsusulat tayo ng recommendation para saan? Sa mga teacher ba? Yung paper mo, o di kaya sa mga estudyante, sa community ba, sa curriculum developer ba, o di naman kaya nagre-recommend tayo sa LGU dahil mayroong pangangailangan sa modular distance learning. What else to be find out sa iyong recommendations, must identify kung ano talaga yung gaps na napalutang sa inyong papel. Nire-recommend mo kasi ito yung nakita mong kulang. Ito yung gaps at nire-recommend mo dahil maaring ito na yung bubuin ng mga susunod na researcher. So dito sa recommendation, templated or institutional policy yung ginagamit natin sa DepEd. Minsan, hina-highlight natin or in a
numerical yung pagsulat natin sa recommendation. At para sa panghuli, how can future studies address the limitations you encounter in your research? So, sabi ko nga sa inyo kanina, pwede kayong mag-recommend dahil ito lang yung naging scope ninyo. Ito yung naging limitation ninyo. So now on, i-recommend nyo na maaari pa silang ulit mag-conduct ng same mo ng paper mo, pero iba yung scope or limitation. The intercepts and the slopes minsan ay nagkakaroon din ng discrepancy. Kaya minsan nagre-recommend tayo ng mga idea na maaring ito yung may ambag at maaring ito yung limitations na na-encounter namin, kaya nag-recommend kami ng ganito. Okay? Huwag ninyong kalimutan yun mga anak. At syempre, ito na yung pinakamasaya sa lahat. Okay? Balik tayo sa slide natin. Okay, ang pinakamasaya sa lahat ay yung natapos nyo na ang inyong chapter 5 na conclusions and recommendations. Okay, last Monday, Tuesday, Wednesday, nag-panel tayo sa iba't ibang school and nakita ko talaga na napakalaki ang ambag ng itulay. Kaya wala ito kung wala sina Sir Ronald, Sir Madge, at sa lahat ng bumubuo, Sir Mark Anthony C., Sir Abraham Abanil, ay Sir Undersecretary Alain Del Pasua, dahil na-meet natin yung bridge na tinatawag natin dito. Hindi lang pina-level up, pinasaya, kundi nagkaroon tayo ng ambag na hindi na makakalimutan ng lahat. Ngayong August, ngayong taon, papasok na tayo sa tinatawag nating, sabihin nating face-to-face na, normal na. Pero yung iniwan ninyo sa akin, ayun, maiyak part, meron talagang impact. So kung magre-recommend man ako or mag-conclude man ako, yung conclusion ko ay super duper conclusive. Sapagkat napatunayan ng itulay, hindi lang sa pagsulat, kundi na-touch natin ang buhay ng ating mga stakeholders, mga parents, mga estudyante. Hindi lang dito sa school namin, kundi Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun, nagpapasalamat ako kina Allen, ayan, from Camarines Sur sa lahat po ng estudyante, sa lahat po ng nakasama natin. At next week, abangan niyo ang ating recognition week. At abangan nyo rin mamaya sina Tutor Tina at Tutor Arlene para sa inquiries, investigation, and immersion. Lagi nating tatandaan mga anak na research is school, research is life. Kung hindi alam ang kasagutan, humingi ng intervention kay Lord kasi nga siya lamang ang nakakasagot ng ating katanungan. Huwag mag-away sa inyong teammate or groupmates. Magsulat, marami man tayong draft, burator, marami man tayong part na nire-retoke or inaayos sa revision, huwag kayong tumigil. Dahil yan na yung ipinabaon namin ni Tutor Ronald, ni Tutor Tina, Tutor Arlene, sina Sir Mad sa inyo. Ito po yung mga nagamit nating mga reference ngayong hapon na to at nagpapasalamat po kami sa lahat ng subject ng senior high, elementary and junior high school sa mga pivot module po na nagsulat. Maraming salamat po sa inyo. Wala po kami dito kung wala dahil sa pangangailangan din ninyo. Maraming salamat po. Ako ang inyong abang lingkod, nagsasabing mabuhay kayong lahat, aluta kontinua, paalam.